Babala sa dalawang posibleng bagyo sa buwan ng Nobyembre. Malakas na pag-ulan at thunderstorm at amihan patuloy na kakaapekto sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang pinakabagong ulat ng lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 31, 2025. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ngayong araw, talakayin natin ang lahat ng detalye tungkol sa mga potensyal na bagyo, amihan, ITCZ o Intertropical Convergence Zone at kung ano ang aasahan sa inyong lugar sa mga susunod na linggo. Kaya manatiling nakatutok dito sa ating channel. Mga kababayan, simulan natin sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 31, 2025. Sa pangkalahatan, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang ang Northeast Monsoon o amihan ay umiiral sa Extreme Northern Luzon na nagdudulot ng malamig na hangin at bahagyang pag-uulan. Para sa ating forecast weather conditions sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Misamis Occidental at Lanao del Norte, cloudy sky with scattered rain and thunderstorm. Sanhi pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na may posibleng flash flood at landslide sa mga mababang lugar. Sa Cagayan, Isabela, Aurora, cloudy sky with scattered rain and isolated thunderstorm. Dahil ito sa shear line, maaari ring magdulot ng flash flood at landslide. Sa Batanes, cloudy skies with light rains, sanhi ng northeast monsoon o amihan. Walang major impact po rito sa mga lugar na ito. Sa Bicol Region, rest of Visayas, Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower and thunderstorm. Dahil ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pansamantalang flash flood o landslide at malalakas na pag-uulan. Sa rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower at thunderstorm. Sanhi ito ng localized thunderstorm, maaari ring magdulot ng flash flood o landslide. At sa ating wind in coastal waters, extreme northern Luzon, moderate to strong winds mula northeast. May coastal waters na moderate to rough seas na may alon na 1.5 to 2.8 metrong taas. Sa Visayas at rest of Luzon, light to moderate wind mula southeast hanggang northeast. Ang coastal waters is light to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. At sa Mindanao, light to moderate winds mula northwest hanggang southwest. Ang coastal water is light to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metrong taas. Sa ating temperatura at humidity, minimum temperature 26.2 degrees Celsius na itala ng alas 5 ng umaga, maximum temperature 30 degrees Celsius na itala naman bandang alas 2 ng hapon. Para sa tide and astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:51 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:28 ng hapon. Mga kababayan, sa ganitong lagay ng panahon, siguraduhin handa ang inyong mga payong, raincoat at alerto sa flash flood, lalo na sa mga mabababang lugar o katabing ilog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tropical cyclone threat potential para sa unang 2 linggo ng Nobyembre 2025. Sa kasalukuyan, walang TCLB o Tropical Cyclone Live Vortex sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ngunit may 3 posibleng mabuo sa monitoring domain ng Pag-asa. Ang TCLB-1 ay posibleng mabuo sa Dakong Sulusi na mayroong mababang tsansa na maging isang bagyo. Ang TCLB-2 naman ay posibleng mabuo sa timog silangang bahagi ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TCAD at Philippine Area of Responsibility o PAR. Mataas ang tsansa na maging isang bagyo, asahan itong tatakbo patungong Visayas at Southern Luzon. Habang ang TCLB-3 naman ay posibleng mabuo sa silangang bahagi ng TCID o Tropical Cyclone Information Domain. Mababa ang tsansa na maging bagyo, ngunit dapat itong subaybayan. Sa week 2 ng November 6 to November 12, 2025, ang TCLB-2 asahang tatawid sa Visayas, Southern Luzon area. Nananatiling mataas ang tsansa na maging isang bagyo.
Ang TCLB-3 naman ay posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na kikilos patungong Northern Luzon na may katamtamang tsansa na maging isang bagyo. Ang mataas na tropical cyclone threat potential ay nangangahulugang dapat maging alerto ang publiko at ang NDRMO lalo na sa Visayas at Southern Luzon. Sa kasalukuyan na meron tayong isang low pressure area o LPA na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung papasok na ito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility, maaari natin itong tawagin Bagyong Tino, PH. Inaasahan na magiging malakas na bagyo o typhoon. Maaring umabot ito sa super typhoon bago maglandfall sa Eastern Visayas sa November 4 at tatawid sa Mimaropa at Visayas hanggang November 5. Pagsunod ng mga modelo tulad ng JMA o Japan Meteorological Agency at Good Deep Mind, ang potensyal na bagyo ay malinaw na paparating sa bansa. Kaya huwag paniwalaan ang fake news. Ito ay real at dapat paghandaan. Hindi lang isa kundi dalawang potensyal na bagyo. Una, ang Bagyong Tino sa Visayas at Southern Luzon at maaring ang susunod na bagyo naman ay tatawaging Bagyong Uwan sa Northern Luzon naman ito. Patuloy nating i-monitor ang pag-asa para sa update at official tracks ng mga darating na sama ng panahon ngayong darating na buwan ng Nobyembre. Mga kababayan, pag-usapan naman natin ng mas detalyado. Ang Invest 98W sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay unti-unting nag-oorganisa na mayroong maximum wind na 30 km per hour at may medium chance na ito na 35 to 65% na maging isang tropical cyclone sa loob ng 24 oras. Ang amihan sa extreme Northern Luzon ay patuloy na nagdadala ng malamig na hangin at breezy condition, habang ang monsoon trough sa Visayas at Mimaropa ay nagdudulot naman ng scattered to isolated thunderstorm. Habang ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay maaring magdulot ng heavy rainfall sa Palawan, Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa mountainous area. Kaya mga kababayan, kung makikita ninyo, ang amihan ay parang malamig na air conditioner ng Northern Luzon, pero sa Visayas at Mindanao, iniinit tayo ng ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Kaya lagi tayong handa kahit saan sa bansa tayo naroroon. At narito ating trivia mga kababayan. Para sa kaalaman, tuwing huling linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre, kadalasan may mga bagyo na tumatama sa Visayas at Southern Luzon. Halimbawa na lamang, ang Typhoon Sendong noong 2011, tumama sa Northern Mindanao na nagdulot ng malawakang pagbaha. Ang Typhoon Rolly naman noong 2020, nakapinsala sa Bicol at Southern Luzon, na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng maagang paghahanda. Ang kasaysayan ng bagyo ay nagtuturo sa atin at huwag hintayin ang huling minuto bago tayo maghanda. Kaya narito ang ating mga safety reminders. Mga kababayan, ang pangunahing safety tips natin, number 1, laging mag-monitor sa pag-asa update sa social media o website. Siguraduhin handa ang emergency kit, flashlight, batteries, first aid kit at pagkain at tubig. I-evacuate ang mga bahay sa mabababang lugar kung may babala ng baha o landslide. I-secure ang mga bahay at bubong laban sa malakas na hangin. Huwag magmaneho o lumangoy sa baha. At narito naman ang ating Bible verse of the day. Mula sa Psalms 91 verse 2, "The Lord is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust." Mga kababayan, sa gitna ng unos at bagyo, tandaan natin na ang Diyos ang ating kanlungan at proteksyon. Magplano, maghanda at magtiwala sa Kanya ay ligtas tayo. At yan po ang ating update sa panahon mula sa lagay ng panahon ngayong araw, Tropical Cyclone Threat Analysis at sa Invest 98W na tatawagin nating Bagyong Tino kung ito'y papasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang amihan at ang ITCZ na patuloy na nakakaapekto sa lagay ng panahon sa ating kabuuan lugar ng bansa. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at panonood dito sa ating Pilipinas Weather Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa ating latest update sa lagay ng panahon at bagyo. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.